Panginoong Jesus Nazareno. Tayo ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisang hatid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Maganda mga kapatid, unang Biyernes sa buwan ng Setyembre, araw ng pagdedebosyon sa mahal na Poong Jesus Nazareno sa kanyang kamahal-mahalang puso, bukal ng mabathalang awa. Ito rin po ang ating paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria sa darating na linggo. Kasama ng lahat nating mga intensyon, pasasalamat sa buhay sa mga may kaarawan, kagalingan ng mga may sakit, ang lahat ng mga magbabar exams simula sa linggo, ating pong ipagkatiwala sa Diyos maging ang ating mga kasalanan upang mapasa atin ang masagana niyang kapatawaran. Sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ni Jesus na iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong banal na kalooban, na ginanap ng iyong anak, ay siyang magpaging dapat nawang aming kamtin
ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa Kaniyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa akin, budhi, ngunit hindi mangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at ipapahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Papuring nauukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtam. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa poon, nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ni Hesu Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ng mga Pariseo at mga skriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo ay patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, mas masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. At tayo'y lubos na magpasalamat sa Panginoon matapos ang halos isang linggong pag-ulan at walang pasok. Tayo po'y naririto muli unang Biyernes ng buwan ng Setyembre sa harap ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno sa kanyang pambansang dambana. Palakpakan po natin siya. At any rate, tayo ho'y nagpapasalamat at muli nating naisa sa katuparan ng ating debosyon ngayong Biyernes at lalo tigit ang ating First Friday devotion sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Kung inyong mapapansin, parang pinagsama ni Father, no? Yung tatlong magkakaibang debosyon. Debosyon sa mahal na Poong Nazareno, debosyon sa kanyang Sagrada Corazon, at debosyon sa Panginoong Jesus ng mabathalang awa, Divine Mercy. E di pag-isahin ng walang gulo. No? So, ang kamahal-mahalang puso ng Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. Narinig nyo na ho ba, o baka nasabi nyo kaya, ang katagang masakit ho pakinggan, ngunit may katotohanan. Father, anong ibig mong sabihin? Again, ulitin ko po ang tanong, narinig nyo na ba? O nasabi nyo kaya? O nasabi mismo sa inyo ang isang kataga na masakit pakinggan, ngunit may katotohanan? Ano yun, Father? Kasabihin ko na ho, simba ng simba, grabe naman ang ugali niya. Narinig niyo na yan? No? Kasi simba pa lang, ayan na naman ang ugali niya. Pari ba yan? Para naman hindi pari. Galing ka ba sa simbahan? Ang init-init ng ulo mo. No? Paglabas ng simbahan, napamura, no? Alam mo na, ano ang sinasabi. Pwede hong tayo ang nakarinig na sinabi ng iba, o baka tayo mismo ang nagsabi sa iba, no? Dahil sa ating pagkadismaya, o baka ito ang sinabi ng iba sa atin. Simba ng simba yan tuwing Biyernes. Ikita ko yan sa live streaming. Talaga naman, taas ang kamay, Poong Jesus Nazareno. No? Hindi yan uuwi nang hindi dumadaan doon sa likod para hawakan at halikan ng mga paa ng pon. Pero pagdating sa bahay, tingnan mo, yung deboto, nagiging debote. No, yan ho, kadalasan nating naririnig sa mga deboto, di ba? Deboto ba yan? Debote.
Now, hindi ho tayo exempted dyan, no? Kahit ho kami mga pare, pare ba yan? Bakit ganyan, no? May mga expectations ho ang mga tao, inaasahan na kapag hindi nila ito nakita o naranasan, may mga maisasambulat silang ganyang mga kataga. Now, ito ay magandang paalala sa atin na may hinahanap ang tao sa atin. Meron silang inaasahang pagbabago o kabutihan, bunga nawa ng ating magandang pinagsisikapan. Ito, baka kayong may kakilala o baka kayo mismo ang pautang. Lahat tayo may utang. O baka tayo sa ating pagpapautang, merong patubo. Magdalawang isip na ho kayo. Itigil na ang patubo. Magpautang, pero wag magpatubo. Sakto lang. O kung ayaw niyong magpautang ng walang tubo dahil pahirapan, Father, maningil, magbigay na lang. Huwag magdadamot, huwag magtatanggi. Pero huwag na huwag magpapatubo dahil hindi ho yan magandang gawain. Gipit na nga ang tao. Gigipitin pa natin sa pagbabayad, hindi lang ng yun hong basic, meron pang dagdag na tubo o interest. Miyembro yan ng PPC. Deboto yan ng Quiapo. No? Active yan sa charismatic, pero doon ka kay sister, may pa 5-6 yun. Magdalawang isip na ho tayo. Now, ito ho ang nakikita kong paalaala sa atin ng mga pagbasa na may tiwala ang Diyos sa atin na sa ating pagsisikap na siya'y sundan, may pagbabagong mangyayari nawa mismo sa ating buhay. Hindi man agad, hindi man biglaan, ngunit unti-unti, hinay-hinay, dahan-dahan, meron ng kamulatan, meron ng pagkaunawa, at may pagsisikap na unti-unting baguhin ang ating pagkatao at gawi upang higit tayong magaan na makasunod at matulad sa Panginoong Hesukristo. Lagi kong binabalikan yung napakagandang kasabihan na sa Diyos ang awa. Huwag kakalimutan, mga millennial, baka hindi na ho naririnig yan. Meron na tayong ganyang napakalalim na karunungan bilang mga Filipino. Nasa Diyos ang awa, ngunit nasa tao ang gawa. Kasi may mga ilan sa atin sasabihin, Father, pagdasal mo ako na magbago ako. Nabaguhin ako ni Lord. Lord, Father, pagdasal mo ako na sana si Lord ipag-adya ako sa masama. Teka muna, sister, brother. Sa taong gusto may paraan, taong ayaw may dahilan. Gusto ng Diyos, hindi siya nagkukulang sa pagbibigay sa atin ng grasya. Ngunit kailangan tayo ang magpasya. Natatalikuran ko na ang kasalanan, lalayo ako sa tukso, at pipiliin kong gumawa ng tama, mabuti, at nararapat. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. And I'm telling you, this is not an easy process. We are all a work in progress. Meaning, hinay-hinay, dahan-dahan, unti-unti, hindi agad ang pagbabago. Unti-unti ang pagbabago hanggang sa yung pagbabagong ating nais gawin bilang pagsunod sa Panginoon ay tunay na makatotohanan, kapanipaniwala, at di nalalayo sa Panginoong ating nais sundan. Maliwanag ho ang paanyaya ng Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan. Ang sinumang nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Hindi ang Diyos ang kikilos nito, ang gagawa nito. Tayo ang susunod, tayo ang magpapasan. Nasa sa atin ang paggawa, pagpapasya at pagkilos. Natatalikuran ko na ang dati kong masamang pamumuhay at di kagandahang gawin upang mas karapat-dapat akong makasunod sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. At kung may marinig man ho tayong ganyang mga pandilibak, panunotya, simba ng simba, gano'n naman, di naman nagbabago.
Biruin nyo, may lakad ka? Magmamadali. Dandan lang, unti lang. Ito ay paalala sa atin na may hinahanap ang mga tao, may inaasahan sila. Hindi ito pagyurak sa ating mga pagsisikap, kundi ito ay magandang paalaala na kailangan nating ipagpatuloy ang pagpapasyang siya'y sundan at talikuran ng lahat ng sagabal upang tayo'y matulad at makasunod ng lubusan sa Panginoong hanggang ngayon ay nagpapasa ng krus para sa tanan. Kaya sana po sa ating tuwing Biyernes na debosyon, sa pagsisikap nating ang ating mga naririnig, nararanasan tuwing Biyernes, tuwing Linggo, ay maisabuhay araw-araw, hindi tayo mapapagod, hindi tayo matitinag, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Bagkus, ito nawa ang maging ating pagsisikap at tiyaga na patuloy na sundan ng Panginoon, pasanin ang kanyang krus, upang ang kanyang dinaanan ay ating ding masundan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon sa bawat panalangin, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura, at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ating pong ipagdasal ang lahat ng mga may kaarawan ngayong buwang ito ng Setyembre, maging silang mga gumugunita sa kanilang anibersaryo ng kasal. Patuloy mo po silang biyayaan, Panginoon, ng katuparan ng kanilang mga pinapangarap.
Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Basbasan mo rin po ang lahat ng mga patuloy sa paghahanap trabaho, ang lahat ng mga guro, ang mga magbabar exam simula sa linggo, ang mga mahal namin sa buhay malayo sa aming piling, ang ligtas na paglalakbay ng marami. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Lingapin mo rin po ang lahat ng mga may sakit, bigyang lunas ang lahat naming mga suliranin, at patatagin kami sa harap ng mga pagsubok na aming pinagdaraanan ngayon. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa katahimikan, pagkatiwala natin sa mahal na poon, ang iba pa nating kahilingan. O Diyos, Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin si Jesus ang iyong kaisa-isang anak upang maging aming gabay at huwaran. Siya nawa ang aming laging sundan upang kami sumapit sa biyayang iyong inilaan. Sa ngalan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong ipinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mundo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan ay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natumuhos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo at kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Señora de la Buena Hora, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, ni San Juan Bautista, aming patron, at ng lahat ng mga apostol, martir at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Sa pagparito ng Panginoong Hesus, tayo'y naging kanyang mga kapatid at minarapat niyang ibahagi sa atin ang kanyang kaisa-isang Ama. Kaya't samahan natin siya sa pagkilala sa Ama nating lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mamasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa mga para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipanindulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ang Panginoon ay di napapagod na bigyan tayo ng muling pagkakataon. Kaya't kung tayo man po'y sumablay sa nakaraan, ito na ang pagkakataong makabawi at mapunuan anumang ating pagkukulang. Ating ibahagi sa bawat isa ang bigay niyang kapayapaan. Peace be with you.
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang naparito upang akayin tayo sa pagbabagong buhay. Mapalad tayong lahat na siya'y laging pauunlakan at susundan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo
na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ating tanggapin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga pangalan, mga larawan, at lahat silang aming ipinagsisimba na di makadalo ngayon sa misa. At gayon din ang kanilang mga imahen at dasalan. Lahat nawang ito'y magpaalala sa amin sa binyag kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at patuloy na magsikap na makasunod at matulad sa Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Sagrada Corazon de Jesus! Viva Poong Jesus Nazareno!